Hello Philippines, my Philippines, welcome. My name is Ray Ban and we are here to make the Philippines great again. Alright? At tayo po ay dito para isulong ang progreso at development ng ating bansang minamahal, bansang Pilipinas. At tayo ay kontra sa mga Hapdi FM. Hapdi FM ay hearsay, allegation, propaganda, disinformation, fake news, and misinformation. That's Hapdi FM. At kalaban natin ang mga prinsipyo at espiritu ng mga kumakalaban sa Pilipinas at gustong ipabagsak ang Pilipinas. Kontra tayo dyan sa mga ganyang prinsipyo. Okay, last September 5, 2025. Okay, congratulations dyan sa mga taga-Kalapi, Bohol. Meron kayong mga flagship project dyan, mga major projects sa inyong lugar. Okay, congratulations. Taga-Kalapi, Bohol. Especially sa Barangay Kalunasan. So, Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project ang tawag dyan sa bagong project. SRIP. Congratulations. At ang project ninyo ay officially inaugurated by our President Ferdinand Marcos Jr. Again, that was September 5, 2025. Congratulations. Ang project na ito ay designed para ma-sustain ang water management system at para ma-provide sa buong taon na irigasyon at sa inyong lugar, anumang season. So, alam niyo ba na ang total project cost dyan, major project na yan, ay approximately 813 million or 814 million pesos. Congratulations! Ito ay isang reservoir. Okay? At ang lawak nito ay 2 kilometers wide. Grabe na. 2 kilometers wide. At ang dam na ito, natawag natin ito na dam. At ang lalim nito ay 30 meters. Sa pinakalalim, 30 meters. Congratulations. So itong dam na ito ay makakaipon ng mga tubig within 2.48 square kilometers. 2.48 square kilometers. So ang pag-usapan naman natin ay ilang cubic meter na tubig. Sabi nila 510 million. Pero sabi ng mga expert ay 0.51 million cubic meters ang naiipon na tubig dito. Okay, so or 500,000 cubic meters. Alright? Diba? Ang galing. Ang laki, ang lapad. Ang project na ito ay malawak dyan sa Kalapi. So from rain dependent na lands na nagdedepende lang kayo noon sa rain, so magiging productive na siya at saka multi-cropping farms na siya gagawin. Congratulations. At masaservisyuhan or mapapakinabangan ng approximately 300 to 400 hectares of agricultural land. Again, 300 to 400 hectares ang makikinabang dito. Alright. Ang mga beneficiaries nito ay approximately 400 farming families or around 500 individuals na mga farmers. Again, 400 farming families or 500 katao ng mga individual, ng mga farmers. Ang mga barangay na sakop nito ay ang Kalunasan, yung main site, of course, Kabukayan, Sur, and Abukayan Norte, also Luput, Bintig, at saka sa Bonbon. Congratulations. Gabi. Ang mga barangay na sakop nito ay ang Kalunasan, yung main site, of course, Kabukayan, Sur, and Abukayan Norte, also Luput, Bintig, at saka sa Bonbon. Congratulations. Gabi. So, ang completion rate niya upon last September 5, 2025, yung inauguration, 97.94% na siya na complete. So, konti na lang. Okay? So, actually, after ng September 5, actually na-complete na siya nitong November 23 lang, 2025. Na-finalize yung fishing works, mga slope protection, yun yung ginawa, railings, at saka mga tourist new deck. Ayun, kaya natapos talaga November 22, 2025. Na-inaugurate lang siya noong September 5. Galing. So, bali hindi lang siya irrigation, no? Ito ay multi-purpose uses din siya. Multi-purpose. Sa Kalunasan dyan, SRIP is intended to be multifunctional facility. Yes. So, ang agricultural productivity nito ay kaya niyang mag-produce or mag-cropping for 3 cropping cycles per year. Sa isang taon, 3. So, may increase ang cropping, ang rice, at saka crop yields nito. Diba? At ito ay parang na-flood control na rin siya. Kasi na-regulate yung flow ng water para ma-prevent yung mga destructive flooding sa mga mababang barangay. So, flood control din siya. Okay? So, maganda. Kasi minsan maraming ulan, so naiwasan niyo yung mga baha. So, hindi lang sa mga palay ito, no? Sir, pwede din siyang kasi dam siya reservoir siya. So, pwede siya maging agriculture, fish culture. Kaya para sa additional income. May additional income na, hindi lang rice, field, kundi yung fish culture. Pwede. So, hindi lang ito ginawa as a dam or reservoir. Ito ay intended siya para sa tourism. Okay?
Kasi ang presidente mismo nag-suggest na i-develop itong site para parang may view deck doon, no? May magandang tanawin, saka may picnic facilities doon. So pwede kayo mag-picnic, mag-bingwit ng mga isda doon siguro, no? So you can bring your family to picnic kasi reservoir yan. Pwede kang mamingwit ng mga isda. So ano ganun, parang business din, extra income, right? So maganda talaga ito kasi ito ay tourism din siya at saka recreation area. Diba? Maganda talaga ito, parang ano siya, local tourism na may coffee and view. Kape-kape kayo dyan, may view kayo dyan. May deck kasi, may picnic area. So maganda talaga. So ano siya, infrastructure siya para sa mga visitors din. No? May concrete access road siya. Okay? At saka meron din siyang safety features. Of course, may mga railings dyan, staircases, hagdan, para makita nilang view at access sa reservoir. Okay? Of course, sementado yun. Sementado, para may support. Tapos meron siyang slope protection. Engineered landscaping to ensure the scenic slopes remain stable and aesthetically pleasing. Maganda tingnan. Okay? So, mabisita tayo dun. Congratulations, maganda sa inyo dyan. Magkakalapi ko. So, last lang kagandahan dyan, of course, agriculture. Kasing reservoir siya eh. So, ma-stock mo siya ng mga fish doon. Primarily tilapia. Intended talaga siya to support sa mga local food security, saka recreational fishing in the future. So, maganda talaga siya. So, next tingnan natin itong video, no? Itong video na saan inauguration. So, nag-inaugurate mismo si Pangulong Marcos Jr. So, tingnan natin. Let's go! Okay, simulan na natin. 5 minutes lang to, 5 minutes. Okay. Kalunasan Dam. Ayun, ganda, laki. Ayun. Wow. Lapad Congratulations, si Pangulo yan. Okay. Ano kaya pinag-usapan nila, no? Ang lawak ng dam, ano? Ayan, mga tao nagsi-attend para sa inauguration, September 5, 2025. So, ito para maiwasan, ayun, parang resist na yung style niya, no? Ayan, binuksan na. Kaya nga, para maiwasan natin ang mga fake news, yun, tulungan natin na pahayag yung katotohanan na meron talaga mga projects. Sa mga hindi to ghost project. At saka hindi ito substandard. Talagang napakatibay ito. Nakakatuwa na makapunta dito sa mga natapos na proyekto para sa irigasyon. At alam naman po natin na basta't ang pinag-uusapan ay ang agrikultura, lalo na ang palay at bigas, ay ang pinakamahalaga ang patubig. Kaya ito po ang aming binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Kaya para sa ating mga magsasaka ay gagawin namin ang lahat para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya we are continuing at patuloy natin ginagawa ito para pagandahin ang agrikultura natin, para pagandahin natin ang hanap buhay ng ating mga magsasaka para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong probinsya, para sa Pilipinas. At ito'y nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya nagpapasalamat kami lagi. Tama yung sinabi ni Administrator Eddie na sinasabi niya kayong mga bagong bayani. Talaga naman, kung wala ang magsasaka, wala tayong kinakain. Kayong nagpabumubuhay sa buong Pilipinas. Kayo ang tumitiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nandito ang pamahalaan upang tulungan kayo para mapaganda pa natin ang food supply dito sa Pilipinas, mapaganda pa natin ang hanap buhay ng ating mga farmers, ng ating mga magsasaka, at maging maayos ang patakbo ng sektor ng agrikultura. Medyo naka-shortcut lang siya. Una ma'am, kung wala pa ito, dam natin. Sino to? Mahirap ang patubig dito ma'am kasi hindi live ang patubig dito, hindi live river ma'am. So, sa sitwasyon ngayon ay malaking tulong ito para sa pag-uswag mga magsasaka. Actually, ang coverage ng ating dam is 5 barangays ma'am. Lukob, Abukayan Sur, Kalunasan, Bintig, and Bunbon. Yan ang mga beneficiaries. Mahal na Pangulo, salamat sa suporta at lalo na sa sektor ng agrikultura na binigyan ng malaking pansin sa amin. Hindi namin makalimutan ang lahat ng ito, ang proyektong ito. Maraming salamat po. Malaking tuwa talaga namin nung mag-construct itong Kalunasan SRIP Dam. Kasi nung mga nagdaang taon talaga, nakikita at naramdaman ko talaga yung hirap ng mga magsasaka. Lalo na pag dumating yung tagtuyot, inaiwasan, ilang anihan talaga yung bali na napalta. Tapos nung malaman namin na na-construct na yung Kalunasan, malaking tuwa talaga kasi malaki ang tulong nito. Lalo na sa mga magsasaka na ito lang talaga inasahan na kabuhayan. Once na nag-operate na itong Kalunasan SRIP Dam, malaking tulong talaga kasi hindi na umaasa yung mga magsasaka sa tag-ulan. Bali pag ayun, napakaganda at napakalawak ng reservoir ng dam. So again, congratulations dyan sa Kalapi, Bohol, sa inyong Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project.
Congratulations. So kaya ito para maiwasan natin yung mga fake news, so ipahayag natin ang katotohanan katulad nito. Okay? So itong mga project na matibay, hindi substandard, itong mga project na hindi ghost project. Okay? So ayun. So again, please like, share, and subscribe to my channel for more information at marami tayong mapahayag na mga proyekto para to make the Philippines great again. Thank you very much. Till next time.